Ako po si Dr. Benigno Manlapas, isang doktor na maraming taon nang nag-aalaga sa ating mga senior citizen. Sa aking karanasan, nakita ko kung paano unti-unting nanghihina ang marami sa ating mga lolo at lola. At ang madalas na sinasabi nila ay, ganyan talaga pag tumatanda. Pero gusto ko pong ibahagi sa inyo na hindi lahat ng panghihina ay dahil lang sa edad. Madalas, ito ay dahil sa isang bagay na nakakaligtaan natin tuwing umaga. Alam niyo po ba na may isang pamilyar na pagkain na kung kakainin bago mag-alas 8 ng umaga, ay maaaring mapanatiling mas bata ang inyong mga binti ng mahigit 1 dekada? Hindi po ito tableta. Hindi ito supplement. Ito ay isang bagay na nakikita ninyo tuwing umaga, ngunit madalas ay binabalewala. Pagkatapos ng edad na 60, maraming tao ang nagsisimulang makaramdam na humihina ang kanilang mga binti tuwing umaga. Nagiging mas mahirap ang pagtayo. Bawat hakbang ay tila hindi balanse. Mas nagiging madalas ang pulikat sa gabi. Ngunit hindi napapansin ng karamihan na ang pagkawala ng lakas na ito ay hindi lang dahil sa pagtanda. Madalas itong nangyayari dahil hindi nabibigyan ang katawan ng tamang panggatong sa tamang oras pagkatapos ng mahabang gabi na walang nutrisyon. Ayon sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa kalusugan ng mga nakatatanda, kung walang gagawin, maaari kayong mawalan ng hanggang sa 1/4 bahagi ng inyong muscle mass sa binti sa loob lamang ng 10 taon. Pero kung kakainin ninyo ang tamang pagkain simula bukas ng umaga, ang prosesong iyon ay maaaring magsimulang bumaliktad. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 5 pagkain para sa almusal na kumpirmado ng siyensya na makakatulong na maibalik ang mga kalamnan sa binti, mapabuti ang balanse at mabawasan ang pulikat. Sa dulo, may isang nakakagulat na pagkain na marahil ay hindi ninyo maiisip, ngunit maaaring ito ang susi sa muling pagbuo ng inyong mga binti pagkatapos ng edad 60. Ang bilang 5 ay Greek yogurt. Maaaring mukha itong magaan, ngunit mayroon itong lakas upang pigilan ang pagkawala ng kalamnan sa sandaling paggising ninyo. Hindi ninyo ito nakikita na nangyayari, ngunit tuwing umaga na bumabangon kayo mula sa kama nang walang kinakain, sinisimulan ng inyong katawan na gamitin ang kalamnan bilang panggatong. At ang nakakabahala ay pinipili nitong sirain muna ang pinakamahalagang kalamnan na siyang inyong mga binti. Iyon ang dahilan kung bakit pagkatapos ng 60, maraming tao ang nakakaramdam na hindi na gaanong balanse kapag naglalakad, mas matagal bago makatayo mula sa upuan, at dumaranas ng mas matinding pulikat sa gabi. Ngunit sa isang tasa lamang ng Greek yogurt na kinain sa tamang oras, mapipigilan ninyo ang prosesong iyon bago pa man ito magsimula. Ang makapal at malinamnam na yogurt na ito ay naglalaman ng halos 70 gramo ng protina, karamihan ay kasein. Ang kasein ay isang protina na dahan-dahang natutunaw na nagpapakain sa inyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras at nagpapabagahal sa pagkasira na nangyayari habang kayo ay natutulog. Nagbibigay din ito ng leucine, isang amino acid na tumutulong na simulan ang proseso ng pagbuo ng bagong kalamnan. Ito ay lalong mahalaga para sa mga nakatatanda na ang mga katawan ay hindi na gaanong tumutugon sa ordinaryong protina. Isang pag-aaral mula sa isang kilalang unibersidad sa Maynila ang nagpakita na ang mga taong higit sa 15 na kumonsumo ng 20 gramo ng kasein sa umaga at gumawa ng ilang magaang na paggalaw ay nakaranas ng malinaw
na pagbuti sa lakas ng binti sa loob lamang ng 6 na linggo. Isang maliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagpapabuti. Nag-aalok din ang Greek yogurt ng calcium at vitamina D na tumutulong sa pagpapatibay ng mga buto at pagpapabuti ng balanse. Ang mga malusog na bakterya sa yogurt ay sumusuporta sa panunaw, nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya at binabawasan ang nakatagong pamamaga na unti-unting nagpapahina sa mga binti sa paglipas ng panahon. Piliin ang plain, unsweetened na Greek yogurt. Kung nahihirapan kayong tunawin ang gatas o lactose intolerant, maaari kayong lumipat sa gatas ng kambing o tupa. Iwasan ang lahat ng may lasa na yogurt, mga bersyon na may asukal o iyong may mga artipisyal na pampatamis. Ang mga ito ay maaaring mag-trigger ng pamamaga at magpabagal sa inyong paggaling. Maaari ninyo itong kainin kasama ng isang kutsarang chia seeds, ilang piraso ng berries, o isang kurot ng cinnamon para mapalakas ang mga benepisyo. At pinakamahalaga, kainin ito sa loob ng 60 minuto pagkatapos gumising. Ito ang golden window upang maiwasan ang pagkawala ng kalamnan at suportahan ang epektibong pag-aayos ng kalamnan. Bawat kutsara ng Greek yogurt na inyong kakainin bukas ng umaga ay hindi lamang tutulong sa inyo na gumaan ang pakiramdam sa pagtayo, kundi tutulong din sa inyo na mapanatili ang kalayaan sa bawat hakbang na inyong gagawin. Kung kumakain na kayo ng yogurt tuwing umaga, mag-iwan ng komento at ibahagi kung anong uri ang gusto ninyo. Kung hindi nyo pa nasubukan, magsimula lamang sa isang maliit na tasa at pansinin ang pagkakaiba sa loob lamang ng 7 araw. Ang bilang 4 ay soft-boiled na itlog. Maliit, abot kaya at simple, ngunit makakatulong sila na muling buuin ang inyong mga kalamnan sa binti tuwing umaga. Bawat umaga ay napapansin ninyong medyo bumabagal ang inyong pagbangon. Bawat araw ay kailangan ninyong gamitin ang inyong mga kamay para itulak ang sarili mula sa upuan. Bawat linggo ay parang mas bumibigat ang inyong mga hakbang. Hindi lang ito pagtanda. Ito ay mga senyales ng pagkawala ng kalamnan sa ibabang bahagi ng katawan at nagsisimula ito sa sandaling magising kayo at laktawan ang tamang uri ng panggatong. Isa sa pinaka-epektibo, abot kaya at madaling ihanda na pagkain para sa pag-aayos ng kalamnan ay ang soft-boiled na itlog. Isang itlog lamang ay nagbibigay ng halos lahat ng amino acids na kailangan upang muling buuin ang mga muscle fiber na napudpod habang natutulog. Ngunit ang tunay na susi ay nasa pula ng itlog. Dito ninyo matatagpuan ang bitamina B12, choline, at iron. Ang tatlong ito ay mahalaga para sa pagpapadala ng maayos, malinaw, at mabilis na mga senyales mula sa inyong utak patungo sa inyong mga binti. At narito ang datos. Isang pag-aaral ang sumunod sa mga nakatatanda na kumain ng 2 soft-boiled na itlog tuwing umaga sa loob ng 8 linggo. Ang mga resulta ay nagpakita ng malinaw na pagpapabuti sa lakas ng ibabang bahagi ng katawan, bilis ng paglalakad, at kakayahang tumayo mula sa isang upuan nang hindi gumagamit ng kanilang mga kamay. Higit sa lahat, ang kanilang panganib na matumba ay bumaba ng 23% sa loob lamang ng 2 buwan. Bakit napaka-epektibo ng nilagang itlog? Higit pa sa protina, naglalaman sila ng leucine, isang amino acid na direktang nag-a-activate ng pagbuo ng kalamnan sa mga nakatatanda. At dahil madaling matunaw at mabilis ma-absorb ang mga itlog, maaari ninyong simulang maramdaman ang pagkakaiba sa loob lamang ng ilang araw ng tuloy-tuloy na pagkonsumo.
Napakasimple ng paraan ng pagkain nito. Kumain ng 1 o 2 soft-boiled na itlog sa loob ng 60 minuto pagkatapos gumising. Hindi kailangan ng asin. Hindi kailangan ng tinapay sa gilid. Hindi ito isang handaan para sa almusal. Ito ang pinakasimpleng hakbang sa pagbawi ng kalamnan na maaari ninyong gawin para sa inyong sarili. Kung dati ninyong nilalaktawan ang mga itlog dahil tila masyadong pamilyar o masyadong simple, maglaan ng sandali upang pansinin kung ano ang pakiramdam ng inyong mga binti kapag tumayo kayo bukas ng umaga. Subukan ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo. Kung gumaan ang inyong mga hakbang, kung nakakatayo kayo ng hindi gumegewang, mauunawaan ninyo kung bakit nakuha ng nilagang itlog ang pwestong ito. Ang bilang 3 ay hinog na saging. Ang isang saging bawat umaga ay maaaring ang pagkakaiba sa pagitan ng isang mahimbing na tulog sa gabi at isang masakit na pulikat na gigising sa inyo. Kung nagising na kayo sa kalagitnaan ng gabi na naninigas ang inyong binti at hindi ito maiunat, kung nagulat na kayo sa isang pulikat sa binti na parang may pumipilipit sa loob ng kalamnan, ito ang prutas na kailangan ninyong unahin pagkatapos ng siksik. Ang mga hinog na saging ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na mapagkukunan ng potassium sa umaga. Ang isang katamtamang laki ng saging ay nagbibigay ng humigit kumulang 400 mg ng potassium na halos 10% ng inyong pang-araw-araw na pangangailangan. Ang potassium ay mahalaga para sa pagpapanatili ng balanse ng kuryente sa mga lamad ng selula ng kalamnan. Tinutulungan nito ang inyong mga muscle fiber na mag-contract at mag-relax ng maayos na pumipigil sa mga dinormal na pulikat. Nagbibigay din ang saging ng bitamina B6 na tumutulong na mapabuti ang paghahatid ng signal sa pagitan ng utak at mga kalamnan at magnesium na nagre-relax sa mga naninigas na muscle fiber pagkatapos ng isang gabi na walang paggalaw. Kapag nagtutulungan ang 3 mineral na ito, mararamdaman ninyong mas mahusay na tumutugon ang inyong mga binti kapag kayo ay tumatayo, mas madaling maglakad, at mas mahimbing ang tulog ng walang pulikat na gumagambala sa inyong pahinga. Isang malaking pag-aaral na kinasasangkutan ng higit sa 2,500 na nakatatanda ang natuklasan na ang mga kumakain ng saging ng hindi bababa sa 4 na beses sa 1 linggo ay may 33% na mas mababang panganib ng pulikat sa gabi kumpara sa mga hindi. Ang resultang ito ay nanatiling totoo kahit na isinaayos para sa edad, mga gamot, at pisikal na aktibidad. Hindi ito isang panandaliang epekto. Ito ay isang tunay na epekto ng electrolyte sa bawat muscle fiber sa inyong mga binti. Gayunpaman, hindi lahat ng saging ay pare-pareho. Pumili ng mga saging na hinog na may ganap na dilaw na balat at iilang maitim na batik lamang. Nakakatulong ito na maiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar, lalo na kung mayroon kayong kasaysayan ng diabetes o umiinom ng mga gamot na pampaihi. Kung kakainin itong mag-isa, kainin ang inyong saging pagkatapos ng inyong pangunahing almusal. Kung isasama, maaari ninyo itong ihalo sa oatmeal o 1 kutsara ng plain yogurt upang pabagalin ang pagsipsip. Bawat saging na inyong kakainin bukas ng umaga ay hindi lamang tutulong sa inyo na maglakad ng mas komportable, kundi tutulong din sa inyo na matulog ng mahimbing sa gabi nang hindi nagigising sa sakit. Subukan ito sa loob ng 1 linggo. Pagkatapos, hayaan ang inyong sariling mga binti na magpasya kung sulit ang pagbabago. Ang bilang 2 ay oatmeal
na niluto sa plant-based na gatas at may chia seeds. Kung ihahanda ninyo ito sa tamang paraan tuwing umaga, ang inyong kakayahang mag-recover ng kalamnan ay maaaring madoble. Kung nararamdaman ninyong mas mabilis mapagod ang inyong katawan o kung tuwing umaga ay kailangan ninyo ng sandali upang mahanap ang inyong balanse bago tumayo, maaaring hindi ito kakulangan sa lakas. Maaaring nawawala sa inyong mga kalamnan ang mga materyales na kailangan nila para makabawi. At ang unang pagkain na dapat isaalang-alang ay ang oatmeal. Ang 3 kutsara ng oatmeal na niluto sa plant-based na gatas ay hindi lang isang malambot at madaling kainin na pagkain. Ito ay isang mayamang mapagkukunan ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na tumutulong sa pag-regulate ng blood sugar, nagpapabuti sa pagtugon sa insulin, at nagpapahusay sa pagsipsip ng sustansya sa mga kalamnan. Kapag isinama sa chia seeds na mataas sa omega-3 fatty acids, magnesium, potassium, plant-based na protina, ang pagkain na ito ay nagiging isang matibay na pundasyon para sa inyong muscular, nervous, at circulatory system. Isang pag-aaral na inilathala noong 2014 ang natuklasan na ang mga nakatatanda na regular na kumuonsumo ng beta-glucan mula sa oats sa loob ng 8 linggo ay may 21% na mas mababang mga marker ng pamamaga ng kalamnan kumpara sa control group. Bukod pa rito, ang mga kumain ng oatmeal ay nagkaroon din ng pagbuti sa kanilang insulin sensitivity na tumulong sa kanilang katawan na mas epektibong gamitin ang protina upang muling buuin ang mga pangunahing grupo ng kalamnan, lalo na sa mga hita at binti. Ipinakita rin ng isa pang pag-aaral na ang isang dieta na mayaman sa soluble fiber na sinamahan ng omega-3 fatty acids mula sa chia seeds ay maaaring magpababa ng mga antas ng interleukin-6. Ito ay isang marker ng talamak na pamamaga na madalas tumataas sa mga taong higit sa 60 at nauugnay sa pagkawala ng kalamnan at panghihina ng binti. Napakasimple ng paraan ng paggamit nito. Magluto ng 3 kutsara ng oats na may unsweetened na plant-based na gatas. Magdagdag ng 1 kutsarang chia seeds at ilang hiwa ng saging o ilang blueberries para mapasarap at magdagdag ng antioxidants. Kainin ito sa loob ng 1 oras pagkatapos gumising o pagkatapos mismo ng magaang na paggalaw sa umaga upang ma-maximize ang pagbawi ng kalamnan. Hindi ito almusal para sa pagdidiyeta. Ito ay isang recipe na sumusuporta sa kalamnan na dapat subukan ng lahat ng higit sa eksante sa loob ng hindi bababa sa 1 linggo. Hindi ninyo kailangan ng marami. Isang maliit na mangkok lang tuwing umaga. Ngunit, ito ay nagiging isang matatag na pundasyon upang matulungan kayong panatilihing sapat na malakas ang inyong mga binti upang suportahan ang inyong buong katawan. Subukang simulan bukas ng umaga. At kung pagkatapos ng ilang araw ay mapansin ninyong mas magaan ang inyong mga hakbang at mas kaunti ang sakit pagkatapos maglakad, hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ay ang inyong katawan na sa wakas ay tumatanggap ng tamang panggatong upang magsimulang gumaling. Ang bilang isa ay pinasingawang kamote na may Celtic sea salt. Ito ang isang pagkain na tahimik na lumilikha ng pinakamalaking pagkakaiba para sa inyong mga binti pagkatapos ng 60. Maaaring ginagawa ninyo ang lahat ng tama. Maaaring kumakain kayo ng sapat na protina. Maaaring umiinom kayo ng sapat na tubig. Ngunit, kung sinimulan ninyo ang araw nang hindi nakakakuha ng sapat na mahahalagang mineral, ang inyong mga binti ay maaari pa ring manginig
mawalan ng balanse, at unti-unting manghina ng walang babala. Ang pinasingawang kamote na may Celtic sea salt ay isa sa pinakasimpleng almusal, ngunit mayroon itong pinakamalalim na epekto sa mga kalamnan, nerbiyos, at balanse ng mga taong higit sa 60. Ang kalahating kamote ay nagbibigay ng complex carbohydrates, potassium, magnesium, manganese, at vitamina C. Ito ang mga sustansyang kailangan para maibalik ang glycogen, suportahan ang maayos na mga signal ng kalamnan, labanan ang pagkapagod, at tulungan ang inyong katawan na gumalaw ng madali mula sa unang hakbang pa lang sa umaga. Ngunit ang espesyal na bahagi ay nasa maliit na budbod ng mineral salt sa ibabaw. Ang Celtic sea salt ay isang hindi pinrosesong natural na asin na naglalaman ng higit sa 80 trace minerals, kabilang ang sodium, potassium, magnesium, calcium, zinc, at copper. Ang mga mineral na ito ay nagsisilbing pundasyon para sa isang mahusay na gumaganang sistema ng electrolyte. Tinutulungan nila ang inyong mga kalamnan na mag-contract at mag-relax ng maayos, maiwasan ang pulikat, bawasan ang pamamanhid, at panatilihing matalas at tumutugon ang inyong mga reflexes. Ayon sa isang pag-aaral noong 2022 ng mga eksperto sa nutrisyon, ang mga terang mga nasa edad 65 pataas na kumain ng almusal na mayaman sa fiber kasama ng natural na mineral salt sa loob ng 90 araw ay bumuti ang kanilang balanse ng hanggang 41% at nabawasan ang pagbagsak ng halos 50%. Ang mga taong pinakanakinabang ay yaong may kasaysayan ng pulikat sa gabi, pagkapagod ng binti sa umaga, o kawalan ng balanse sa paggising. Napakasimple ng paraan ng paggamit nito. Pas-steaming ang kalahating kamote hanggang lumambot ngunit mainit pa. Budburan ng isang maliit na kurot ng Celtic salt sa ibabaw at kainin ito mga 10 hanggang 50 minuto bago ang inyong pangunahing almusal. Ito ang golden moment upang i-activate ang pagsipsip ng mineral, patatagin ang blood sugar, at magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya para sa natitirang bahagi ng umaga. Gayunpaman, kung kayo ay namamahala ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, o malalang kondisyon sa bato, dapat kayong mag-ingat sa dami ng asin na inyong gagamitin. Kahit na ang Celtic salt ay mayaman sa mineral at natural, naglalaman pa rin ito ng sodium. Gumamit lamang ng napakaliit na halaga. Huwag itong isabay sa iba pang maaalat na pagkain. Kung hindi kayo sigurado, makipag-usap sa inyong doktor bago ito gamitin ng regular. Hindi kailangang gawing komplikado. Hindi kailangan ng magarbong mga recipe. Isang pinasingawang kamote at kaunting mineral salt sa tamang oras ay maaaring magbigay sa inyong katawan ng isang malakas na dosis ng nutrisyon upang mapanatiling malakas ang inyong mga binti, matatag ang inyong balanse, at maganda ang simula ng inyong mga umaga. Kung dati ninyong binabaliwala ang abang pagkaing ito, subukan ninyo itong muli. Pagkatapos ng isang linggo, kung mas magaan ang inyong mga hakbang, kung hindi na gaanong pagod ang inyong mga binti, at kung hindi na kayo nagigising mula sa pulikat sa gabi, mauunawaan ninyo na ito ay higit pa sa pagkain. Ito ay isang kasangkapan upang matulungan kayong kumapit sa inyong kalayaan na makagalaw ng may kumpiyansa sa loob ng inyong sariling tahanan. Ang tamang pagkain ang pundasyon, ngunit upang tunay na maibalik ang lakas ng inyong mga binti, kailangan ninyo ng higit pa sa nutrisyon. Kailangan ninyo ng tamang mga gawi at ang umaga ang perpektong oras upang magsimula. Ang unang gawi ay ang dahan-dahang pagbangon
at paghinga ng malalim ng ilang beses. Maraming nakatatanda ang nakakaranas ng pagkahilo, pag-aaninag, o kahit na pagbagsak sa sandaling bumangon sila mula sa kama. Ang sanhi ay hindi ang edad mismo. Ito ay ang biglaang pagbabago sa postura na nagiging sanhi ng pagbaba ng presyon ng dugo. Pagkagising ninyo, humiga muna sa inyong tagiliran at huminga ng 3 mabagal at malalim na paghinga bago dahan-dahang umupo. Ang simpleng gawin na ito ay tumutulong sa dugo na dumaloy ng mas pantay sa inyong utak at mga binti, binabawasan ang pamamanhid at pinapababa ang panganib na matumba. Ang pangalawang gawi ay ang uminom ng 1 basong maligamgam na tubig na may halong maliit na kurot ng Celtic o Himalayan mineral salt. Pagkatapos ng patod hanggang 9 na oras ng pagtulog, ang inyong katawan ay nagiging dehydrated at nawawalan ng electrolytes na ginagawang mas madaling pulikatin ang mga kalamnan, lalo na ang inyong mga binti. Ang 1 basong maligamgam na tubig sa tamang oras ay maaaring maibalik ang balanse ng electrolyte, pakalmahin ang inyong nervous system, at tulungan ang sirkulasyon na maabot ang inyong mga binti. Gayunpaman, kung ginagamot kayo para sa mataas na presyo ng dugo, pagpalya ng puso, o malalang sakit sa bato, maging maingat sa asin. Gumamit lamang ng napakaliit na halaga. At kung pinayuhan kayong limitahan ang sodium, laging kumonsulta sa inyong doktor bago ito gamitin ng regular. Ang pangatlong gawi ay ang maglaan ng 15 minuto sa sikat ng araw sa umaga. Umupo lamang sa tabi ng bintana o tumayo sa inyong balkonahe sa pagitan ng 6 at 8 ng umaga. Ang banayad na sikat ay tumutulong sa inyong katawan na gumawa ng vitamina D na mahalaga para sa pagsipsip ng calcium at pagbuo ng mas matibay na mga kalamnan. Ang kakulangan sa vitamina D ay hindi lamang nagpapahina sa mga buto, kundi nagpapababa rin ng lakas ng kalamnan at nagpapataas ng panganib ng pagbagsak at mahinang balanse sa mga nakatatanda. Ang pang-4 na gawi ay ang magsanay sa balanse sa loob ng 3 minuto. Tumayo ng tuwid, iangat ang 1 paa mula sa sahig sa loob ng mga 10 segundo. Pagkatapos ay magpalit ng panig. Ulitin ng 5 beses para sa bawat binti. Ang simpleng pagsasanay na ito ay nagpapabuti sa inyong kakayahang manatiling balanse at nag-a-activate sa mga malalim na kalamnan sa inyong mga bukong-bukong, tuhod at balakang. Ito ang mga lugar na nagtutulungan upang panatilihin kayong matatag sa buong araw. Maaaring maliit na gawiin na ito, ngunit makakatulong itong maiwasan ang mga malalaking aksidente. Ang ika-5 gawi ay ang iwasan ang pananatiling gutom ng masyadong matagal. Pagkatapos ng 1 gabi ng pagsunog ng enerhiya, pumapasok ang inyong katawan sa isang breakdown mode kung hindi kayo kakain kaagad. Nagsisimula itong gumamit ng kalamnan para sa panggatong. 1 nilagang itlog lamang, kalahating kamote, o ilang kutsara ng oatmeal ay sapat na upang magbigay ng tuloy-tuloy na enerhiya, muling i-activate ang pagbawi at pigilan ang pagkawala ng kalamnan bago pa ito magsimula. Huwag hintaying makaramdam ng gutom bago kumain. Kumain ng maaga upang protektahan ang inyong mga kalamnan. Hindi ninyo kailangang gawin ang lahat ng 5 gawi ng sabay-sabay. Pumili ng hindi bababa sa 2 upang simulan. Kapag pinagsama ninyo ang tamang pagkain sa tamang mga gawi, unti-unting magsisimulang bumawi ang inyong katawan at mararamdaman ninyo ang pagkakaibang iyon sa bawat hakbang. Mas magaan, mas matatag, at mas may tiwala sa sarili. Ngayon alam na ninyo
kung paano kumain ng tama. At natutunan din ninyo ang 5 gawi sa umaga na makakatulong sa inyong katawan na makabawi ng mas malalim at mas napapanatili. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Ang tunay na gumagawa ng pagkakaiba ay kapag sinimulan ninyo. At si Aling Susan ay isa sa mga taong iyon. Si Aling Susan ay 72 taong gulang at nakatira sa Quezon City. Dati siyang nurse. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pag-aalaga sa iba, ngunit hindi niya akalain na isang araw ay mahihirapan siyang tumayo mula sa isang upuan nang hindi kumakapit sa braso nito. Nagsimula ang lahat sa isang mabigat na pakiramdam sa kanyang mga binti tuwing umaga. Naninigas na tuhod. Ilang segundo ang kailangan para makatayo ng tuwid. Pagkatapos isang araw, muntik na siyang matumba habang humahakbang sa pintuan ng kusina. Ngunit ang kinatakutan ni Aling Susan ay hindi ang muntik na pagkatumba. Ito ay ang pakiramdam ng pagkawala ng kontrol. Sa bawat hakbang, hindi na tumutugon ang kanyang mga binti sa paraang dati. At sa gabi, mas dumadalas ang pulikat. Tuwing umaga, nagigising siyang pagod na parang daladala ang pagod mula pa kagabi. Normal naman ang kanyang mga resulta sa pagsusuri, walang diabetes, walang arthritis, walang anemia, ngunit ang kanyang lakas ay unti-unting nawawala araw-araw. Pagkatapos isang araw, nagkataong napanood niya ang isang video tungkol sa tahimik na pagkawala ng kalamnan pagkatapos ng edad na 60. At doon niya napagtanto ang isang bagay na hindi niya kailanman isinaalang-alang. Ang kanyang mga binti ay hindi mahina dahil siya ay tumatanda. Mahina ang mga ito dahil nagugutom sila tuwing umaga. Hindi nakukuha ng kanyang katawan ang panggatong na kailangan nito upang mapanatili ang kalamnan. At kaya nagpasya siyang gumawa ng pagbabago. Sa unang linggo, nagsimula siya sa isang nilagang itlog. Sa susunod na linggo, nagdagdag siya ng kalahating pinasingawang kamote na may maliit na budbod ng mineral salt. Pagsapit ng 3 linggo, isinama niya ang isang mangkok ng oatmeal na may plant-based na gatas, chia seeds, at ilang hiwa ng saging. Wala sa mga pagkain na ito ang magarbong, ngunit mayroon silang isang bagay na pare-pareho. Sila ay tuloy-tuloy, nasa tamang oras, at sumusunod sa mga prinsipyo ng pagbawi pagkatapos ng siksit. Pagkatapos ng 3 linggo, napansin niyang mas madali na siyang makatayo. Hindi na siya gumigiwang kapag naglalakad mula sa kwarto patungo sa sala. Tumigil na sa paggising sa kanya ang mga pulikat sa gabi. Pagsapit ng 6 na linggo, naglalakad na siya sa paligid ng kanilang subdibisyon tuwing umaga. Matatag, may tiwala sa sarili, nang hindi nangangailangan ng sinuman sa kanyang tabi. Hindi uminom ng supplements si Aling Susan. Hindi siya nag-ehersisyo ng matindi. Naunawaan lamang niya kung ano ang nangyayari at ginawa ang mga tamang bagay. Maaaring nasa parehong yugto kayo ngayon. Nakakaramdam ng panghihina, nakakaramdam ng kawalan ng katiyakan, kulang sa kumpiyansa. Ngunit hindi iyon nangangahulugan na sumusuko na kayo. Ito ay isang senyalis lamang na oras na upang magsimulang muli. At tiyak na kaya ninyo, tulad ng ginawa ni Aling Susan. Ang mahalagang aral dito ay hindi kailangan ng malaki o magastos na pagbabago para bumalik ang lakas. Kadalasan, ang kailangan lang ay ang tamang kaalaman at ang desisyon na simulan ito. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagiging bata. Nagmumula ito sa pagtangging sumuko sa sarili mong katawan. Kung nakita ninyo ang isang bahagi ng inyong sarili sa kwentong ito, magsimula sa isang maliit na pagbabago bukas ng umaga. Kung pinili ninyo ngayon ang isang nilagang itlog
o kalahating kamote o isang basong maligamgam na tubig na may mineral salt, baka bukas ay mas madali na kayong makatayo, mas mahimbing ang tulog, at mas may kumpiyansang maglakad. At kung mangyari iyon, huwag ninyo itong sarilinin. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba at ibahagi ang unang pagbabagong naramdaman ninyo pagkatapos magsimula. Ang inyong kwento ay maaaring ang siyang makatulong sa iba na maibalik ang kanilang balanse, hindi lang sa kanilang mga hakbang, kundi sa kung paano sila mamuhay pagkatapos ng 6. I-share nyo rin po ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring makinabang dito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang simple ngunit epektibong mga payo. Walang tableta, walang magastos na programa, kundi isang mas malalim na pag-unawa sa sarili ninyong katawan at pagbibigay dito ng kung ano ang tunay nitong kailangan. Nasa inyo pa rin ang kapangyarihan. Nasa inyo pa rin ang lakas. Hanggat hindi ninyo nakakalimutang alagaan ang inyong mga binti bawat umaga.